Dahil sa inyo po, napalapit na ako sa beach. Huling beses ko po dito sa Samal, hindi wala ako nakita ang beach. Ngayon nakita ko na ho. At least mga 20 hakbang na lang yata, tutungtong na ako doon sa beach. Kaya lang, di na ho yata pwede ngayon. Babalikan ko kayo next year mga July 5. Noong nag-umpisa po akong congressman, 1998, yun po yung kakatapos o kainitan ng tinatawag na Asian Financial Crisis. Bilang congressman, gusto natin mag-uwi ng mga proyekto rin sa ating distrito. Pagdalo ko po sa bahay ng isang barangay captain namin, may nakalista po doong road. Yung road po, pagdating ko doon sa bahay ng barangay captain, aprasong semento, eksakto po yung sasakyan ng barangay. Parking lot pala yung road ng sasakyan. At saka hindi ho dalawang, hindi di ba magkasalubong parate. Ito kalahati lang, talagang 5 meters at talagang kasa lang isang sasakyan. Ngayon, bakit ko nakwento yan? Kasi tingnan naman po nyo, sa tourism projects, tourism at saka DPWH, yung kanilang tinatawag na TRIP. Tourism Road Infrastructure Program, kaya TRIP. Pansinin po nyo yung mga numero. 463 tourism roads, 15 regions. Siguro yung National Capital Region, hindi na kailangan ng tourism roads. Marami isang roads. No, yun po yung Metro Manila. 75 provinces. Doon po ako napag-isip. 81 ang provinces sa Pilipinas eh. Ako isa kaya doon sa 6 na Ulila, Tarlac. Kaya kailangan bumalik ako dito sa Davao del Norte. Baka dito sigurado ako may napala. Kasama sila sa 75 eh. Pero sabi ko, Secretary Jimenez, hindi raw pala dapat provinces yan. 75 clusters. Okay. So, kumpul-kumpul. So, malamang ko meron kami sa Tarlac, kaya uwi ako next week. Hanapin ko, kung nando ko wala, may oras pa akong manlimos sa kanila. Anyway po, sa Pilipino po, ang salin o ibig sabihin ng salitang convergence ay pagtatagpo. At tunay nga pong pinagtatagpo ng iisang layunin ang ating DOT or Department of Tourism and Department of Public Works and Highways Convergence Program. Ang higit pang, at ito po ang higit pang mapaarangkada ang turismo sa ating bansa at makalikha ng mas marami pang trabaho para masiguro ang pag-asenso ng mas maraming Pilipino. Madalas ko na pong nababanggit, tinatawag na low-lying fruits ang mga sektor ng infrastruktura o turismo. Kumbaga ho sa prutas, madaling pitasin dahil low-lying nga po. At pwedeng mapakinabangan agad, hindi bukas makalawa o sa malayong kinabukasan. Kung hindi, ngayon na. Paano po natin nasabi ito? Sa infrastruktura pa lang, marami na ang nabibigyan ng trabaho sa konstruksyon. Siyempre po, sa pagpapatayo ng mga kalsada tulay sa mga pili at stratehikong lugar, mapapadali ang pagpunta ng mga turista sa ating tourism sites. Pakipansin na lang po nyo dahil partiho rin ang trabaho ko, sales manager, saka salesman, sa dami ho nung sites na pupuntahan natin. Yung butanding po, tsaka ako hindi pa nakikita. Malapit na ho. No. Kung mapapaginhawa natin ang biyahe ng mga bakasyonista, natural po matutuwa sila. Mas maiengganyo silang tumungo at bumalik sa ating mga destinasyon. At ang pinaka-importante pa po doon, pag nakausap na kailang mga kababayan, pumunta kayo sa Pilipinas. Mag-iengganyo ng dagdag, di po ba? Ito, malaking ambag po ito sa paglago ng ating lokal at pambansang ekonomiya. Hindi lang po yan. Kada isang turistang dumarating sa Pilipinas, tinataya pong may nalilikhang isang trabaho para sa ating mga Pilipino. Mayroon po itong tinatawag na multiplier effect. Sa pagbakasyon ng isang turista, di po ba, tutuloy siya sa hotel, kakain sa restaurant, sasakay ng taxi, kukuha ng tour guide. Ang resulta, dagdag kita at kabuhayan para sa ating mga kababayan. Ngayon po, dahil sa benepisyong hatid ng turismo at infrastruktura, hindi lang sa paglago ng ekonomiya, kundi maging sa pag-asenso ng mas nakakaraming Pilipino, talagang tinututukan natin ito at pinaglalaanan ng karampatang pondo. Tingnan na lang natin ang datos. Noong taong pong 2006 hanggang 2010, ang kabuang pondong inilaan ng ating pong sinundan para sa tourism road infrastructure ng bansa ay nasa 13.79 billion pesos. Sa atin po, mula 2011 hanggang 2015, dahil hinihintay po namin ang pahintulot ng Kongreso para sa 2016, parating pa lang yan, pumalo na ito po sa 60.48 billion pesos. Suma total po, nasa 463 na tourism roads na ipinapagawa, at ang nakapila pang ipagawa sa kalakang bansa. Ang good news pa, nagpanukala na tayo ng 24 bilyong piso budget ng DPWH para
sa 2016 upang makumpleto ang iba pang tourism roads na ipinapatayo natin ngayon. Yung 24 billion po, hindi nakabuo ng budget ng DPWH. Pang-tourism related projects lang po yan. Medyo nakaka-distract ko talaga yung dagat na kalmado. Alam niyo bilang Pangulo ho, kung saan tayo naiimbitang napakaganda mga tanawin, di ba? Bibigyan ka ng 10 segundo. Ito po ang pamoso sa amin ganyan, tingin kang ganun. Tapos gaganyan. Minsan nababali na ilig nyo kakalingon dahil yun ho yung 10 seconds tumatakbo yung sasakyan. Aeroplano, helicopter, kotse. Pero pagbalik ko dito, hindi na ako gaganon dahil nakapirmis na ako dyan. Hindi naalala ko kasi nung isang araw may kausap ako eh. Kailan ka ba nagbabakasyon? Ako, nung araw, pag Pasko, Holy Week, di ba? Tulad ng karamihan. Nasa private sector ako, may 2 weeks guaranteed. Ngayon po, kailan ba tayo naghuli nagbakasyon? Kasi nung last year ho, nung Holy Week, ang tanda ko, sinagupa namin yung MERS coronavirus eh. Di ba? Pero ano lang ho, 10 months na lang naman ho, kaya natin to. Suriin po natin ang epekto nito sa sektor ng turismo. 5 years ahead of schedule po tayo sa initial target nating 35.5 million domestic travelers sa ilalim natin termino. Ibig sabihin po no, magkakaroon ng 35.5 million na turista. Ang masakit po, masakit na maganda. Masakit para kay Moni Menes, maganda para sa atin. Yung target po ng 6 na taon, pumalo po tayo sa 37.5 million travelers noong 2011 pa lang. Kumbaga nalampasan na po yung target niya sa 1 taon pa lang. Siyempre, ayaw naman nating walang gagawin ng buting Moni Menes, binago na po natin target at dinagdagan natin ng kaunti. Mula 30, gagawin na nating 51.7 million travelers. Hindi ho sa 2016 yan, kailangan ho sa 2015. At meron pa ilang buwan natitira sa 2015. Balita ko po, nalampasan na natin ng 50 at nasa 54.6 million noong pang 2014. Yung 30 naging 50, yung 50 ho kaya dapat mag-80. Hindi, wag naman 10 months na lang eh. Pwede ng 70 siguro. Depende rin ho sa inyo yan, sa tulong nyo sa aming pagdating ng turista, natuwa, hindi natakot. Yeah. Pagdating naman po sa international tourist arrivals, naiangat din natin ang average annual rate o pag-angat sa 8.3% nitong 2010 hanggang 2014. Mas mataas po ito sa na lang 6.7% mula taong 2001 hanggang 2009. Tingnan mo po natin datos sa inyo rito sa Davao del Norte mula 2011 hanggang 2015. Umabot na sa mahigit 9 na bilyong piso ang nailaan natin pondo para sa inyong mga kalsada, tulay, farm-to-market roads, daungan, mga proyektong pang-irigasyon at flood control. At alam naman po niyo, si Manong Dolpo, kasama ang panananay ko, baka masumbong pa ako sa nanay ko pag meron siyang binanggit. Unahin natin sa pag-aaral at kung kaya gawin na. No? Siyento naman ho, kulang na lang mag-house to house kami sa pagtakbo ko pa senador. No? Kaya pag siya pa nagsegunda, talagang lalo na nangiginig tayo at lalo na sa inyo po. No? Sigurado po ako, kayo na mismo mga taga Davao ang nakakita at nakakaranas sa umuunlad ninyong probinsya. Kanina lang po, nagkaroon tayo ng inspeksyon sa ilang bahagi ng, baka magkamali po ako dito, Igacos Circumferential Road Project. Okay. Igacos. Alam mo nyo kasi hindi naman sa sana huwag nyo mamasamain. Malapit to kasi sa Tagalog na Igapos eh. Baka dapat baguhin natin ang konti, no? Isa gobyerno ho kasi, isa ho sa parati kong pinoproblema, yung acronym. No, yung acronym. Bawat unang letra, kinukumpul, gagawa ng salita. Katulad yung PIA, ang dami ho nun eh. May Philippine Information Agency. Meron pa ibang PIA. No? Yung PSF, no? President Social Fund, bigla naging Price Stabilization Fund. Ang dami ho, no? At pag nag-uusap po puro acronym, sabi ko sandali lang, pinapadali natin sa acronym. Pinapahirapan naman yun, baka iba na ang topic na pinag-uusapan natin dito. Kanya-kanyang acronym, pero iba ho yun. Pasensya na okay, parang na-atom ako masyado dito. Sa totoo lang, habang tinitingnan ko dagat na to, iniisip ko kung may dala ako swimming trunks eh.
Nakakasira ho dito sa sasabihin natin. Pero kailan ako magmadali ng konti, susunod ko makausap mga bata at saka yung mga dayang. No? May eskwelahan akong pupuntahan. At saka yung young ones. No? Yung ones, O-N-C-E, young ones. No? Yung young, huwag natin pahintayin masyado. Yung young ones, pwede pa akong maghintay ng konti siguro. Dumaan po tayo sa inyong Island Garden City of Samal Circumferential Road, kung saan pinalawak at sinimento natin ang halos 27 kilometrong bahagi nito. Mahigit 80% na raw po na-complete ang proyektong ito. Target makompleto sa Enero 2016, babes, para maliwanag. Okay. Enero 2016. Baka ho ibig sabihin yan, Desyembre ng 2015. Kung Desyembre, babes, o Nobyembre, hindi kami magtatampo sa iyo na hindi ka tumupad sa usapan na Enero. Okay lang sa amin, mapaaga to. Pagbukas po nito, giginawa na ang biyahe ng mga nais tumungo sa Pearl Farm Beach Resort para mag-water sports, snorkeling o scuba diving. Scuba diving lang ako kung di pwede. Pwede rin po silang punta sa, eto magdugo, Tridacna? Paano? Tridacna Sanctuary para makita ang pambihira ninyong giant clams. At syempre sa Samal Botanical Garden kung saan masasaksihan ang nakakamanghang ganda ng kalikasan. Alam mo yung kalikasan nga po, doon sa kabilang parte raw, sabi kasi 90 kilometers sa yung circumferential road Meron ng grupo na gusto i-preserve yung nature as is. Kasama raw yung karsada. Huwag kayo maglalagay ng karsada dito. Medyo baka magkaroon ng threat doon sa nature. Tinatawag na sustainable tourism. Dulo po niya, kayong boss, kayo magdedesisyon. Pag sinabi niyong gawin to o hindi gawin to, kami naman yung nakikinig lang natin yung dakilang utusan. Tiyak po, kapag napapakinabangan na ng buo ang mga kalsadang ito, higit pang makukumbinsi ang marami na talagang it's more fun in the Philippines, lalo na sa inyo po rito sa Davao. Malinaw pong konkretong patunay ang ating DOT, DPWH Convergence Program sa transformasyong hatid ng Daang Matuwid. Ang mga sektor na alam natin kapaki-pakinabang sa taong bayan, tinututukan natin at pinauunlad. Kakabit ito kapag nahandugan ng tapat na serbisyo ang ating mga boss, sila na mismo ang magkukusang tumulong upang panatiling maayos at maganda ang ating mga destinasyon. Virtuous cycle po ito. Ang mga naiangat nating kababayang nasa laylayan ng lipunan, nakikiambag na rin sa paglago ng ating pambansang ekonomiya at sa pag-unlad ng kalakang lipunan. Mga boss, sa loob lamang ng mahigit 5 taon, napakarami na nating napagtagumpayan. Kabilang na ang kaliwat kanang infrastrukturang ipinatayo at ipinatatayo. At sa totoo lang po, sa pag-iikot natin sa kalakhang bansa, madalas natin marinig sa ating mga kababayan, Mr. President, maraming salamat po. Napakatagal na namin hinihintay ang mga kalsada tuloy na ito. Salamat daw po sa Dalican, Batad Road sa Banawe, Ifugao. Salamat sa Taytay, El Nido Road sa Palawan. Salamat sa Daampantayan Road sa Cebu. Salamat din daw sa Panglao Island Circumferential Road sa Bohol. Alam po ninyo, sa totoo lang, pwede naman natin angkinin ng papuri sa lahat ng ito. Pwede magbuhat na lang ako ng aking sariling bangko, pero hindi po natin ugalian. Alam natin ang bawat tagumpay sa Daang Matuwid, gawa at mula sa ating pumabos ang sambayan ng Pilipino. Sa lulong ko nga rin po, hindi ba't ganito dapat at talagang dapat na ginagawa ng gobyerno? Hindi ba't ang pangunahing layunin naman talaga dapat ng pamahalaan ay mapaginhawa ang buhay ng Pilipino? Mga boss, mula nang bagtasin natin ang Daang Matuwid, napatunayan natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Alam natin kapag nagtagpo ang kolektibong hangarin ng Pilipino at sama-sama itong ihakbang sa isang direksyon, kayang-kaya nating magtagumpay sa pagsusulong ng positibong transformasyon. Mga boss, maayo na ang atong nasugdan. Eto dito ako nagduda ng konti. Gunitan nato ang positibong transformasyon nga atong nasinati. Ipadayon ug iabante nato ang tulid nga dalan. Para ba yung karsada nyo, 80% pa lang? Ganun ba? Pero sa totoo lang po, no? Sana tingnan natin yung kabuuan ng estratehiya. Hindi tayo magpapalagay ng karsada na ibig sabihin pala parking lot para kay barangay captain. Tapos darating tayo magbabadali para may photo opportunity. Tapos maglalagay ako doon. Kita nyo, mahal ko kayo. Hindi. No. Importante ho dito, buuin natin. Kayo, ano ba potensyal nyo? Tourism malaki. Paano natin papaparaming turista? Siyempre, padaliin natin yung pagbiyahe nila dyan. Pagdating naman ho dito, kayo na ang bahala sa kanila.
Siyempre, pag natuwa sa inyo, magbabalik-balik. Pag hindi naman natuwa ho sa inyo, siyempre, tagilid ho tayo lahat. Ngayon, kailangan ng mga skills na tinatawag para makibahagi doon sa pag-angat ng ating ekonomiya. Dito ba, bahala na kayo mag-aral para makuha yung kakayan? Ba, hindi ho. Nandyan ang, dumoble na po sa budget ng DepEd mula na nag-umpisa tayo. Ang laki na nilaan natin sa TESDA, pati na ho sa CHED. Sa CHED ay sa 4 piso last year, meron tayong tinulungang lampas sa 300,000 fourth-year high school students. Nasabi ko na po sa inyo, so na 13,000, mahigit sa 13,000 of the 300 plus thousand honor students. Okay. Sila ho, palagi ko nasa mga iba't ibang kolehiyo na tinutulungan naman ng ating pondo ng CHED. Madaling salita po, no? Yung, kanina ho kasi naulit na naman nagsabi sa akin, ito pong proyektong to, 10 taon na namin hinihintay sa iba lugar, 20 taon hinihintay, 30 taon hinihintay, 50 taon hinihintay. Yung isa napuntahan natin proyekto sa Iloilo, yung Halaur Multipurpose. No? Naisip po nila yan nung taon na napanganak ako. Sabagay, hindi pa naman ako ganun katandaan, pero hindi na rin ako ganun kabataan. Okay. Yung tulay doon sa, ano pangalan sa Isabela? Lulutang Bridge. 1995 nasira. 2015 namin nabuo. Every time makakarinig tayo ng dekadang pangangailangan na hindi natutugunan, ano ba pinagkaiba namin na kaya namin gawin, yung sana nagawa ng iba? Dahil, siyempre po, yung dekadang paghihirap, no, yung pagtitiis, paghihintay, pwede naman naibsan sana eh. Ngayon, next year may eleksyon na naman tayo, kaya ako naman po tapos na yung ating kontrata. Para maliwanag ko, June 30, 12 noon, bago 12 noon, kailangan sumumpa na yung bagong Pangulo. Ibig sabihin nun, retired na ako bago noon. No? Ngayon, ang punto ko lang ho dito, may nangyari, wala nangyari. Referendum next year. Saan ba tayo tutungo? Mas abante o balik tayo sa dati? O verso nung dati? Kayo gumawa nito, kayo magpapatuloy nito. Kaya ako po'y parati naman nakasandal sa taong bayan tulad ng aking mga magulang. Palagay ko po tama gagawin yung desisyon para talaga naman pong di hamak, mas magandang iiwan natin sa mga susunod na sa atin kaysa sa ating pong dinatan. Nasa kamay po niyan. Magandang hapon, maraming salamat po sila.